of Health, abot kamay na ang hinihiling nilang serbisyong medikal sa pamamagitan ng Purok Kalusugan. Dito sa Hilongos, Leyte, pangunahing problema ng mga taga-Purok ay ang regular na pagpapacheck up. Pero dahil sa Purok Kalusugan Program, 2 beses sa isang linggo kung sila ay puntahan ng mga doktor at nurse. Mayroon ding libreng check-up para sa mga buntis. Malaking tipid para sa kanila, lalo na sa pamasaheng aabutin sa 200 makapunta lang sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Isayos po ang inyong mga orasan, 3 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Department of Labor and Employment. Katuwang ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang Dole at your service sa bagong Pilipinas. Ipagbibigay alam ang mga polisiya, programa, mga serbisyo at mabilis na tugon sa mga issue at problema sa sektor ng paggawa. Makabayang paglilingkod para sa kapakanan at proteksyon ng manggagawang Pilipino. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samahan ninyo ang Dole sa pagtalakay at pagbibigay ng solusyon sa mga isyu at usapin sa larangan ng paggawa. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Muli po niyong napakinggan ang mensahe ng ating kalihim ng Department of Labor and Employment, walang iba kundi si Secretary Bienvenido E. Laguesma. Magandang hapon po. Magandang hapon, bagong Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Muli, nag-aanyaya. Samahan niyo po ako at ang bumubuo ng ating programa ngayong ika-28 ng Pebrero. Tama po yan. Last day na po ng buwan ng February. Bukas, biruin nyo, March na. Naman po ano po. At para sa ating ika-8 episode ng Dole at your service sa bagong Pilipinas, sa ating mga taga-subaybay, makakasama natin ngayon, of course, ang Officer in Charge ng Media and External Relations Division ng Department of Labor and Employment Information and Publication Service, walang iba kundi si Miss Carla San Diego Malabanan. Magandang hapon, Miss Carla. Magandang hapon po, Sir Ray, at magandang hapon din po sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po ulit sa PBS para po dito sa pagkakataon na maghatid po ulit ang Dole ng mga mahalagang balita at kaganapan po sa ating kagawaran. Matanong ko lang, nasan ba si Director Len? Ayan, opo, on behalf of Dear Len po, no, na very busy po ngayon sa kanyang mga napakadaming meetings. So, shout out po kay Ma'am Len. I'm sure nakasubaybay sa atin si Director Len, Sir Ray. Good afternoon, Director Len. Yes, opo. Yes. Marami naghahanap sa'yo dito. Opo. Lalo si Sir Ray, Ma'am Len. Yan, oo naman. Sige. Well, anyway, para po sa ating mga taga-subaybay ngayong araw ng Biyernes, tuwing araw po kami ng Biyernes, masusubaybayan nyo kami tuwing Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 po yan ng hapon dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 po sa inyong mga talapitan sa radyo, 738 AM kilohertz. And of course, masusubaybayan din po ito sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan naman ng ating overseas station, Radyo Pilipinas World Service, sa ilalim pa rin po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At para po sa ating mga taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng inyong mga tanong tungkol sa trabaho. Ayan. I-text lamang ang numerong 0991-487-4554. Ulitin ko, 0991-487-4554. Na amin ding ipapakita sa inyo yung mga screen. Yes, po, sir. Mamaya, later on, ano? Yes, actually, sir, pwede rin po silang magbigay ng comments nila sa ating social media. Dahil naka-live stream din po tayo sa Radyo Pilipinas na Facebook, pati rin po sa Dole Facebook. At amin po yung sasagutin sa atin pong mga susunod na
oras. Ayan, so ano pang hinihintay nyo? Magpadala na kayo ng inyong mga mensahe, mga komento. Lalo na kung meron po kayong concern sa trabaho at ano pang issue or gustong may tanong sa Department of Labor and Employment. Dahil mamaya may makakasama po tayo sa ating program. Alam nyo, unang tingin ko pa lang sa kanya, sabi ko kay Ma'am Carla, Ma'am, bakit kayo nag-imbita ng bata? Ano to Department of Labor ito. Sabi ko parang ano siya, parang kolehiyo lang o high school kung titignan, ano. Kaya mamaya malalaman natin, mamaya malalaman natin. Mga taga-subaybay namin. Ayan, pero siyempre, yung mga katanungan sa mga messages ninyo, babalikan po natin yan later on. Samantala, para po sa ating Po natin ngayon, 8 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Mamaya lamang po ay sasamahan tayo. Ito na nga po yung binabanggit ni Sir Ray sa atin po, no, na very young looking na doctor. Ang isa natin pong kasamahan sa Employees Compensation Commission o ECC Division Chief Dr. Christine C. Marquez para naman talakayin ang tulong ng pamahalaan para sa mga manggagawang may nagkakasakit o yung mga nadidisgrasya po sa trabaho, Sir Ray. Maganda yan, Employees Compensation Commission. Yes. Oo, marami dapat yan. Ano po, paniguradong makabuluhan na naman ang ating malalaman, no, sa ating mga tagapakinig sa usapin na yan, Miss Carla. Pero bago yan, atin munang pakinggan ang ilang balita at mahalagang abiso mula sa Department of Labor ngayong hapon. Dole News Updates. Ating Dole News Updates, una po rito yung paalala ng Dole laban sa paggamit ng programang Tupad ngayong election season na. Ang detalye pakinggan po natin sa ating mga kasamahan sa Department of Labor and Employment IPS na si Gazelle Main Tisbe. Programang Tupad, hindi bahagi ng kampanya sa halalan. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment na ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o mas kilala bilang Tupad program ay hindi instrumento sa pangangampanya. Ito ay kasunod ng pagsisimula ng campaign season para sa nalalapit na 2025 elections. Sa abiso na inilabas ng DOLE Bureau of Workers with Special Concerns, sinabi ng DOLE na ang TUPAD ay isang community-based assistance program para sa mga manggagawang nangangailangan at hindi bahagi ng anumang aktibidad na may kaugnayan sa eleksyon. Nilinaw ng DOLE na ang TUPAD ay walang kaugnayan sa sinumang kandidato, partido politikal o party list na kasali sa May 12, 2025 national and local elections. Hinihimok ng DOLE ang publiko na i-report ang anumang hindi otorisadong paggamit ng programang Tupad sa politika at pangangampanya sa pinakamalapit na DOLE Regional Office sa DOLE Hotline 1349 o sa www.dole.gov.ph. Pinaalalahanan din ng mga kawani ng pamahalaan na iwasan ang electioneering at partisan political activities alinsunod sa umiiral na batas. Lala sa ating mga tagapakinig na kung mayroon po kayo nakikitang hindi otorisadong paggamit ng Tupad para sa pangangampanya, ilapit nyo lamang po ito sa mga tanggapan ng DOLE o di kaya sa Hotline 1349. Dumako naman po tayo sa isa pa nating makabuluhang balita ngayong hapon tungkol sa pagpapatibay ng ating mga sistema para sa employment. Pakinggan po natin ang ulat mula sa ating kasamahan sa DOLE IPS, Maria Glyza Febre. Mas pinaghusay na labor market information, itinutulak ng ASEAN upang matugunan ang skills gap. Isinusulong ng Department of Labor and Employment at iba pang bansang ASEAN ang pagpapalakas ng labor market information upang matugunan ang kakulangan sa kasanayan at matiyak ang mas maraming oportunidad sa trabaho sa gitna ng digital at green economic transitions. Ang LMI ay sistema ng pangangalap, pagsusuri at paggamit ng datos tungkol sa merkado ng paggawa upang matukoy ang kasalukuyang skills gap at matulungan ang mga manggagawa at employer sa paggawa ng tamang desisyon. Sa pagbubukas ng ASEAN Labor Workshop noong 11 ng Pebrero, binigyang diin ni DOLE Undersecretary Carmela Torres ang papel ng LMI sa pagbuo ng mga epektibong polisiya para sa mas inklusibo at matatag na ekonomiya. Bilang tugon, inilunsad sa workshop ang Regional Mapping Project na magpapakita kung paano maaaring gamitin ng LMI sa pagpapabuti ng workforce policies at skills development sa ASEAN. Sa pamamagitan ng mas pinahusay na labor market intelligence, layunin ng ASEAN na tiyakin ng mas maraming dekalidad na trabaho at mas handang manggagawa para sa mga hamon ng hinaharap.
At napakagandang balita po yan sa ating mga tagapanood dahil mas pinahusay na po natin, Sir Ray, ang ating labor market information. Mas madali na po nating natutukoy kung ano yung mga kinakailangang kasanayan ng ating pong industriya. Kaya mas marami po tayong naihahanda na mga oportunidad, na mga dekalidad din ng mga trabaho. At tunay po itong isang hakbang tungo sa mas matatag at inklusibong merkado sa mas malaki po nating rehiyon dito sa ASEAN. Parang ano yan, tinutugunan mo yung mismatch doon Yes, sa sir. pangangailangan and demand ng workforce. Kung ano po talaga yung kailangan ng industriya, yun ang gagawin natin doon sa ating mga gagawa po. At yan po, naku, talaga naman. At yan nga po ang mga pakinabang at napapanahong balita mula sa Department of Labor para sa ating mga taga-subaybay. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., prioridad ng DOTR ang pagsasagawa at pagpapalawig ng mga kapasidad ng mga paliparan sa labas ng Metro Manila. Gustong gawing international airport sa mga paliparan ng Lawag, Kalibo at Cotabato. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Maayos sa sistema ng transportasyon tungo sa mas maunlad na bansa. Sa bawat sundalo, piloto at mandaragat ng ating Armed Forces of the Philippines, isang matatag at modernong sandatahang lakas ang ating pangako para sa bayan at para sa ating kinabukasan. Sa suporta ng BCDA, nagkaroon ng makabagong kagamitan, sasakyan, barko at pasilidad ang ating Armed Forces. Lalong pinapatibay ang ating depensa at pinapalakas ang ating seguridad. All of these while faithfully complying with one of its major mandates of permitting its earnings to fund the modernization of the Armed Forces of the Philippines. The BCDA has contributed 59.71 billion pesos for the equipment, weaponry, vehicles, vessels, and structures used by our armed forces. Mula sa modernong armas hanggang sa makabagong infrastructures, tuloy-tuloy ang ating pagsulong upang tiyakin ang kaligtasan ng bansa at ng bawat Pilipino. Isang matatag na sandatahang lakas, isang ligtas na bayan. Ito ang Bagong Pilipinas. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Doon po kami nakatuon. Paano ka namin mapapabuti ang buhay ng higit na nakakaraming Pilipino? Yan po ang bagong direksyon ng reclamation. Tituladong lupa para sa mangingisda. Ito ang isa sa magagandang plano ng Philippine Reclamation Authority. Ang ating pong ahensya, ang ating pong opisina ay patuloy po na nagmo-monitor sa mga reclamation project. So sa ganon, makakakuha tayo o makukonfiscate natin o magiging forfeiture po ang magiging desisyon ng ating opisina at ito ay papangalan natin ang titulo sa Philippine Reclamation Authority o sa gobyerno at nang sa ganon ay ma-declare ito bilang isang non-alienable and disposable lands. Dahil mas pinaigting ng PRA ang pagbawi sa mga lupang pagmamayari ng bansa. Inaasahan na sa taong 2028 na sa 200,000 hanggang 300,000 pamilyang Pilipinong walang sariling lupa ang mabibiyayaan. Kabilang dito ang mga kababayan nating mangingisda. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dahil sa DOLE, walang imposible. 16 na minuto, 20 segundo makalipas ang alas 3 ng hapon, nagbabalik po ang programang Dole at your service sa Bagong Pilipinas. Kasama nyo pa rin kami, ako po yung lingkod Ray Sampang, and of course, si Miss Carla Malabanan. Kasama rin natin ngayon ang ating resource person. Ito na po yung pinag-uusapan namin ni Ma'am Carla kanina pa. Tapos sa Employees Compensation Commission o ECC. O makinig po kayo, lalo na yung mga mga workers natin, yung mga trabahador natin, lalo na those who are really doing manual labor work. Makinig po kayo mabuti rito. Itong ECC kasama natin, isang attached agency ng Department of Labor and Employment. Sa panguna po, of course, ni Dr. Christine C. Marquez. Ayan, magandang hapon po, Dr. Marquez. Ayan, parang di ko matawag na Marquez kasi parang ang bata-bata pa. Magandang hapon po, Dr. Marquez. Magandang hapon po. Marami
Maraming salamat po sa pag-imbita sa aming ahensya upang magbigay ng napapanahong impormasyon sa ating mga kababayan. Ayan. Welcome po, Dr. Marquez, sa atin pong programa. Salamat po, no? Na napaunlakan niyo po kami. At ang pag-uusapan po natin ngayong araw, Dr. Christine and Sir Ray, ay yung Employees Compensation Program, at yun pong isang programa po ng ECC na kagabay program. Tatalakayin din po natin yung ito pong Workers Rehabilitation Center Complex na binanggit mismo ng ating Pangulo po, Ferdinand Marcos Jr. noon pong Labor Day celebration natin nung nakaraang taon. Ayan. So, diretso na po tayo sa ating unang tanong. Sige Dr. po. Christine, ano po ba yung ito po background lang para sa ating mga taga-subaybay, ang mandato ng Employees Compensation Commission at bilang isang attached agency po ng Department of Labor and Employment, ma'am? Opo, tama. Ang ECC ay isang ahensya ng gobyerno na nasa ilalim ng Department of Labor and Employment. Ang mandato po nito ay magbigay ng angkop at nararapat na benepisyo sa mga nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho o sa benepisyaryo nito kung ang manggagawa ay namatay na may kaugnayan sa trabaho. So, okay. So, pero tanong ko lang, ano po, Dr. Marquez, ano po ba itong Employees Compensation Program? At sino-sino ang saklaw nito? Ano-ano pa ba yung mga work-related na sakit o sakuna na pwedeng sabihin natin compensable sa ilalim ng Employees Compensation Program? Opo, Sir Ray, ang Employees Compensation Program o ECP ay isang programa ng gobyerno na may layuning magbigay ng mga benepisyo at serbisyo sa mga empleyadong nagkasakit, na aksidente o namatay ng dahil sa trabaho. Saklaw o covered sa ilalim ng ECP ang lahat ng mandatory o compulsory members ng SSS, kasama dito ang mga sea-based OFWs, self-employed at mga kasambahay. Gayon din ang mga mandatory members ng GSIS at lahat ng mga uniformed personnel mula sa AFP, PNP, BFP, BJMP at PCG. Pwede rin pong makover ang mga job orders at contract of service kung maghuhulog at magre-register po sila as self-employed sa SSS. Ayun. So, depende yon kung sila ay self-employed sa SSS. Opo. Okay. For job orders lang naman yun, sir. Pero maganda po malaman, no, pati yung ating mga uniform personnel ay kasama po Covered dito sa po ECC. sila, Ms. Ayan. Carla. Ma'am, meron po tayong tinatawag na EC contribution. Sino po ba yung nagbabayad nun at ano po ba yung obligasyon ng mga employers pagdating po sa contribution na to? Opo, ang nagbabayad ng EC contribution ay ang mga employer. Inuulit ko, ang mga employer po. Hindi nagbabayad o kinakaltasan sa sweldo ang mga employed workers para sa kanilang EC contribution dahil ang EC program ay employer-based lamang. Ang EC contribution po ay 10 pesos per worker per month. Ang isang employer ang magbabayad nito kung ang sweldo o sahod ng empleyado ay 14,749.99 at 30 pesos naman po kung ang sahod ay 14,750 pataas. Sa mga kawani naman ng gobyerno ay 100 pesos per worker per month ang hinuhulog natin sa kontribusyon sa GSIS. So, kasama na yun sa premium sa GSIS? Opo, sorry. Okay. Alright. Pero, sino po ang maaaring mag-file ng Employees Compensation o EC claim? At paano ito i-file? Paano naman po kaya kung ang isang employer ay hindi nagre-remit ng kanyang SSS contribution? Lagi natin narinig na problema yan. At nagkaroon ng work-related accident, maaari pa rin bang mag-claim ng EC benefit ang isang empleyado? Opo. Kung kayo po ay kabilang sa pribadong sektor, para sa EC Sickness Benefit, ang filing nito ay sa pamamagitan ng my.sss app o website. Ang employer's account po ang ginagamit dito para mag-file online. Mangyaring makipag-ugnayan lamang sa inyong HR department para po dito. Para naman po sa EC Disability at Funeral Benefit, ipina-file po ito over the counter sa pinakamalapit na SS branch sa inyong lugar. At para sa EC Death Benefit natin, pinafile po ito over the counter sa pinakamalapit din na SS branch. At ang dependent o legal spouse ng member
na membro din ng SSSI, maaaring mag-file nito sa online ng my.sss app o website. Sa kabilang banda, kung tayo naman or kayo naman ay kabilang sa pampublikong sektor, ito po yung mga government employees, ang empleyadong nagkasakit o naaksidente sa trabaho ang pwedeng mag-file ng easy claim over the counter sa GSIS branch. At ang mga dokumentong kailangan sa pag-file ng easy claim ay ang mga sumusunod: Certificate of Employment with job description, tapos updated po na service record, medical certificate o hospital records, easy logbook, at saka accident or police report. Ayun po. Maaari ring makapag-claim ng easy benefits kahit na delinquent po ang pagbabayad ng premium contributions ang employer. Batay sa Article 202 Section B Chapter 7 ng Presidential Decree number 626 as amended, ang hindi pagbabayad ng premium contributions ng employer sa systems ay hindi basihan para hindi aprubahan at maigawad ang benepisyo sa ating mga manggagawa. Yun, okay. Narinig nyo yun, hindi basihan. Di ba, Carla? Yes, magandang malaman yan, no, Dr. Christine. Talagang nakikinig ako, Sir Ray, kasi tayo, di ba? Government employees din tayo. Ayan yun po yung ating easy program. Meron din tayo, Dr. Christine, yung katulong at gabay sa manggagawang may kapansanan o kagabay program. Ano naman po yung programa na ito ng ECC? Ano naman po yung mga benepisyo at serbisyo na nakapaloob doon, ma'am? Opo, may mga libreng rehabilitation services ang ECC sa ilalim ng katulong at gabay sa manggagawang may kapansanan o kagabay program, gaya ng physical therapy, occupational therapy, at provision po ng prosthesis o assistive device. Nagbibigay po tayo ng libreng prosthesis. Libre po yun. Yan, maganda dyan. Meron din po tayong skills training at livelihood training, maging starter kit po sa halagang 20,000 pesos para lang po makapagsimula ng negosyo. At lahat ng ito po ay pinoproseso sa alinmang opisina ng ECC nationwide. Siguraduhin lamang po natin na may approved easy claim po tayo mula sa SSS o GSIS. So, bago ko ibigay kay Miss Carla, so pag private employee ka, pupunta ka sa SSS. Opo, tama pag po government, yun. GSIS. Opo, yun, tama. sige, para malinaw, no? Diba? Yes. Okay. Ayan. Pagdating naman po, ma'am, sa mga documents, ano po ba yung pwede nilang, ano yung kailangan? I-submit ng manggagawa natin na mag-a-avail ng programa po natin. Ang mga dokumentong kailangan sa pag-avail ng mga benepisyo sa ilalim ng Kagabay Program ay ang mga sumusunod. Easy Claim Approved Voucher mula sa SS nga po at saka GSIS. Tsaka mag-fill up lang din po sila ng mga Kagabay forms natin. Mag-provide din po ng medical certificate, hospital records, accident report o police report, tsaka ang easy logbook plus 2 valid IDs po. Kapag nakompleto po ang mga nasabing dokumento, magsadya o magtungo lamang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Ayun. Alright. Nung nakaraang Labor Day, Dr. and Miss Carla, binanggit ng Pangulo yung pagtatayo ng Workers Rehabilitation Center Complex o WRCC. Dito sa may Tanay, Rizal, para sa ating mga persons with work-related disabilities. Ano po ang update tungkol doon? Ang Workers Rehabilitation Center Complex, ang kauna-unahang self-sustaining rehabilitation center na itatayo sa ating bansa. Magmula po noong nakaraang Labor Day, tuloy-tuloy po ang ating coordination at saka collaboration sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ongoing din po yung mga consultative meetings natin sa mga eksperto mula sa iba't ibang ahensya. Kasi syempre po gusto po natin na talagang it will be one of the best. Yun. State of the art. Yes, ito po yung state of the art at kauna-unahan sa ating bansa. Nag-benchmark din po kami sa iba't ibang bansa na merong well-established na rehabilitation center. Ito, Malaysia, Japan, mga ganun po. We want to learn their best practices in establishing the rehabilitation facility, and of course, when it comes to our own WRCC, we want to make it better. Ayun. Opo. Diba? Yung mga nakapaloob naman dyan, ma'am, sa
Workers Rehabilitation Center natin. Ano po ba yung mga tulong o serbisyo na pwede nating ibigay sa ating mga kamanggagawa pong persons with work-related disabilities? Ms. Carla, ang pangunahing layunin po ng WRCC ay matulungan na maibalik ang mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho sa pamamagitan ng comprehensive and holistic approach na rehabilitation. Sa katunayan, meron po tayong bagong programa sa ACC. Magmula sa Kagabay, meron na po tayong Disability Management and Return to Work Assistance Program. We need to empower our injured workers to return to work and become productive members of our society, especially po sa workforce. Ayun. Para makabalik sila, Sir Ray, sa pagtatrabaho, na magkaroon ulit sila ng kabuhayan, kailangan bibigyan sila ng ECC ng holistic na programa. Wow, talaga lang ha. At syempre, hindi madaling trabaho yan. Napakahirap na proseso, napakahabang proseso niyan. Ano? Lalo na kung physically disabled ka, kinakailangan mo ng physical rehabilitation para makakilos ka agad, makabalik ka sa normal na kilos. Ayan. At yan po ang mga programa at serbisyo ng Employees Compensation Commission. Sa ating pagbabalik, makakapanayam naman natin ng isang manggagawa na nagkaroon. Ito, tamang-tama ito. Nagkaroon ito, worker ito. Nagkaroon ng work-related injury. At nabigyan ng tulong ng ECC. Kaya para po makita at marinig ninyo at malaman ninyo kung ano ba talaga yung mga tulong na nabibigay ng ECC, subaybayan nyo ito sa pagbabalik namin, makalipas lamang ang ilang paalala. Full support ang pamahalaan sa mga kababayan nating OFW na nagbabalik sa Pilipinas. Isa sa mga patunay dyan, ang dating OFW na si Alma Millares. Siya ngayon ay isa ng trainer sa events management sa tulong ng TESDA. Pag-uwi ko po from Taiwan, kumuha po ako ng scholarship from TESDA. Yun po yung Events Management Services NC3. So last year po, 2023, nag-graduate po ako sa Trainer's Methodology Level 1. After the assessment, nakapasa ako. In-absorb naman po ako ni AMEC, the Ago Medical and Educational Center, para po maging trainer nila sa events management. Bilang OFW, hindi ko na po iisipin pang bumalik sa ibang bansa para magtrabaho dahil meron naman po palang ino-offer dito sa atin na magiging madidevelop yung skills mo sa pamamagitan ng TESDA. Sa mga katulad ni Alma, nakaalalay ang Administrasyong Marcos para sa kanilang bagong simula, pagbalik sa Pilipinas. Ang nagbabalik-bayang mga OFW kasama ng kanilang pamilya ay sinusuportahan nating mabuti upang maging maayos ang kanilang bagong simula dito sa bansa para makakuha ng magandang trabaho o di kaya makapagtayo ng negosyo. Mas malawak, mas accessible at mas modernong pasilidad. Ang bago na gagawin natin under the Marcos administration ay yung Cebu International Container Port Terminal. 25 ektaryang reclaimed land ang nilaan para rito at lalaniman pa ito bilang paghanda sa mas malalaking barko. Ito'y para na rin matugunan ang matagal ng problema sa pantalan. Sa bagong Pilipinas, asahan na ang pagpapayabong ng ekonomiya hindi lang sa Cebu, kundi maging sa buong Kabisayaan. Noon, apektado ang klase dahil sa evacuation. Hindi na ngayon, dahil ito sa mga pinapatayong mga intended evacuation centers mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Within the past 2 years, almost 100 evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Mas dadami pa ito dahil sa Likas Pinoy Centers Act na isinabatas ng Pangulo. Sa bagong Pilipinas, infrastrukturang pangkaligtasan ang prioridad ng pamahalaan. Handa ka na ba para sa iyong susunod na biyahe abroad? Tara na't bumiyahe mula sa Clark International Airport, ang bagong international gateway ng bansa. The world-class design of the new Clark International Airport Terminal has earned international recognition. It is hailed by the UNESCO Prix Versailles as one of the most beautiful airports in the world. Clark International Airport, ang susi sa mas mabilis na biyahe, mas malawak na oportunidad at mas maginhawang paglalakbay. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa bansang gusto ng kaunlaran, isa sa mga paunahing kalaban, ang gawaing iligal.
Ito ang isa sa layunin ng Philippine Reclamation Authority, ang sugpuin ang illegal reclamation sa bansa. Yung illegal reclamation kasi, ito yung mga walang permit kahit sa anumang ahensya ng gobyerno. Sa bagong Table of Organization ng PRA, masusing na iimbestigahan ang bawat lupa para matukoy ang mga nararapat sa ating bansa. Sa bawat illegally reclaimed lands na mababawi ng pamahalaan, siguradong makikinabang ang mga nangangailangan. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dahil sa DOLE, walang imposible. Babalik po ang programang DOLE at your service sa Bagong Pilipinas. Makakapanayan po natin ngayon via phone patch. Ito pong ating manggagawang si Mr. Brian Gio F. Cruz. Isa po siyang manggagawa na nagkaroon po ng isang work-related injury at nabigyan po ng assistance ng ECC. Ayan, kasama po natin siya via phone patch. Magandang hapon po, Brian. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Ayan po si Brian. Ayun, Sir Brian, nakwento namin dito, no, na isa kang manggagawa na nagkaroon ng isang work-related injury. Kwento mo naman sa amin, Sir Brian, ano ba yung iyong trabaho dati at kung paano po ba kayo na-aksidente sa trabaho, sir? Opo. Dati po yung isang isipero, apat na taon po, nakalik sa targata, nakikita po ako sa dati pong Umpanya. Actually, maganda lang po yung takbo ng... Alright, Brian, babalikan ka namin ha, kasi i-establish lang natin yung line of communication. Medyo mahina yung signal. Sayang naman kasi napakahalaga nung ikukwento sa atin ni Brian kung paano ba siya na-aksidente, paano siya natulungan ng ECC, paano siya natulungan ng DOLE at ng gobyerno. Malaking bagay. Seafarer pala siya. Yes, ayun, seafarer. okay. Tama-tama, sabi ni Doktora kanina, isa yun na sana nabanggit niya, mga Filipino seafarers. No? Ayan. Sige, habang inaantabayan na natin si Brian, may tatanong na rin ako kay Doktor. Yes. Di ba ako, isang government employee, nagtatrabaho sa gobyerno dito sa broadcast industry. Isa ako news reporter. Lumabas ako, nag-beat ako, may pinakover sa akin. Ang problema, sa conflict area ako pinadala. May sumabog, tinamaan ako. Can I claim ECC? Sa ECC? Okay, Sir Ray, maganda pong yung sitwasyon ninyo. Gusto ko lang po malaman ng ating mga tagapakinig na meron po tayong opisyal na listahan ng mga occupational diseases at injuries. Kapag ang sakit ay nakuha ng dahil sa trabaho, kinakailangan lamang na masatisfy yung qualifying conditions para po talaga masasabi natin na work-related o work-connected siya. Doon naman po sa mga aksidente, tulad po yung nasabugan po, may mga instances po na ang injuries ay covered under our ECP. Yun, una, kung ikaw ay nandun sa pinagtatrabahuan or workplace. Yung sa sitwasyon na sinabi niyo po, kung saan po siya na-assign. Halimbawa lang yun. Opo. Sige po. At pangalawa namang instance, kung na-aksidente habang ginagampanan mo yung official na trabaho sa kumpanya. At pangatlo, meron po yung papunta at pauwi galing ng trabaho. Basta po walang deviation doon sa iyong ruta. Basta hindi ka nag-grocery, sir. Hindi ka dumaan kung saan. Opo. Alright, yun po ang importante. Alright, balikan lang natin, Doktora. Sige po, okay. Miss Carla, nagbabalik na sa linya ng komunikasyon si Brian Gio Cruz na benepisaryo ng ECC. Brian? Ayan, hello po ulit. Hello po, Sir Brian. Yung gusto po natin sana malaman, sir, ano po ba yung inyong trabaho dati and paano po ba kayo na-aksidente sa inyong trabaho, sir? Go ahead po. Sige, go ahead, Brian. Dati po siguro, 4 na taon po nagbabarko noon. Naka-4 na kontrata po ako sa dati ng kumpanya. Okay naman po yung flow ng kontrata ko. Alam po sa huli ko po kontrata at katabang palad, yun po ako nagkaroon ng aksidente habang nasa barko po. Ano aksidente yon? Ano aksidente, Brian?
Natapos na po yung kontrata ko nun. So, nag-9 months na po kasi 9 months yung kontrata ko ng time na yun. Pa 9 months na po yung kontrata ko nung nagkaroon ako ng accident. So, bigla po sumakit lang po yung likuran na grabe ng ulo po sa bantang batok, sa bantang kanan lang po. Yun lang po yung sumasakit yung time na yun. Pinagbuhat ka lang mabigat? Pinagbuhat ka ba ng mabigat? Kasi po sir, lalo po kami nagbubuhat ng mabibigat na bangko. Madalas po talaga at saka right-handed po yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit ito po nakuha yung pananakit. Ano tumagal po siya ng isang linggo, yung pananakit sa ulo ko. Tapos sinumulan ko na po inuman ng pain reliever. Minsan sobrang sakit po, hindi ko makapag-focus din sa trabaho. Maski na umiinom ka na ng pain reliever, parang baliwala pa rin. Wala po, talagang iniintang po talaga kahit sa pagtulog. Hirap po yung matulog. Ano sinasabi ko sa pamilya ko, gusto ko umuwi, gusto ko magpadamot. Nung tumagal na po ng sobra na po sa isang linggo, saka ako na sinabi sa mga superior ko po na baka hindi na po normal po, ganun. So, hindi na po nawawala yung kurot po. Okay, sige. Yun po, sinabi po sa akin ng kapital na pagdating po ng nagpas na po ako ng kontrata ko siya, pagdating na po namin po sa pantalan, sa puerto, magagamot ako. Yun na po, sa kasang palat, hindi po ako napagamot, yung tayo na nasa po. Okay, sige. Pero sige. Pero ano yung mga tulong na naibigay sa iyo ng ECC? President, marami po nagbigay sa akin ng tulong ECC. Actually, yung ECC ko, hindi ko ako yung nakadistribute sa sarili ko po. Tapos ako lang din po, nagdasal ko po yung nagsabi sa akin. Pero may naibigay ng assistance sa iyo ang ECC. Napakarami po, yung susunahin ko po, napakarami po. Hindi lang po sa pinansyal, ako nakiklang ulitin ko hindi lang pinansyal ang naitulong sa iyo ng ECC. Anong ibig mo sabihin hindi lang pinansyal? Paano? Sa sabihin ko po sir, sa kalanat mo sa buhay, pagdahil ko sa amin sa pagbagal ko, ano po, napakalaking bagay po kung mawalan kami ng trabaho. Kasi doon lang po kami yung mga talaga. Ma'am Carla? Oo, yun ang para lang din po malaman no sir nung ating mga ng ating mga taga-subaybay. Si Sir Brian po ay under po nung Kagabay program po natin no sa Doc Christine at siya po ay nabigyan na nagkaroon po siya ng cervical spine injury. Wow, cervical spine. Kaya sumasakit yung ulo niya, kasi nasabi niya. Sa may batok. Nung siya po ay nagbuhat ng mabigat. Ayan. At sa tulong po ng ECC, Doc Christine, siya po ay nabigyan po natin ng rehabilitation services. Undergo po siya ng physical therapy, pati din po ng occupational therapy. At nabigyan natin ng kaunting puhunan para makapagsimula po siya ng kanyang negosyo. Yung sinasabi ni Brian na hindi lang financial, sir. Kundi meron pang iba bukod pa sa financial, mas malaki pa bukod sa financial. Nagpa-rehab. At sa ngayon po, sir, binibigyan na din natin sila ng psychological counseling para po matulungan silang mag-cope doon sa nangyari sa kanila. Okay, sige. Opo. Ayan, Sir Brian. Pwede po ba nating makuha naman yung mensahe niyo po sa pamahalaan na dahil meron po tayong gantong programa para sa mga manggagawa po natin na nagkakasakit or na-aksidente sa trabaho, sir? Okay, I'm proud lang po. Napaka-open po ng ECC sa lahat ng mga kagaya ko po na magagawa, mapa-local po, mapa-international po. Pwede po tayo lumapit sa ECC. Welcome na welcome po tayo sa ECC. Kung ako nga po, tatawagin ko po yung ECC sa lingwahe ng Tagalog. Yung tawag ko po dito sa ipag-adapt. Okay. Sige, so Brian kapag meron ka mga kakilala na mga kapwa mo Filipino seafarers, local man o international, at iba pa mga manggagawa na hindi pa nakakaalam sa ECC, paalam mo sa kanila na may ECC para rin maramdaman nila yung pagkalingat tulong ng ECC tulad ng nakamit mo mula sa ECC, ha Brian? Opo. Alright, maraming salamat Brian. Thank you very much at hangad namin ang patuloy na paglakas ng iyong kalusugan at kabuhayan.
Yan po ang isang patunay na nagsisikap o patuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang tugunan ang pangangailangan ng ating mga manggagawa. Binibigyang halaga ni Pangulong Marcos ang pagsasaayos ng mga liwasan sa ating bansa. Kasi kapag may liwasan, may pamilya at batang masaya. We are creating a new way of life where we can set the tone, the government can regulate the tone of the progress in the area, giving emphasis to helping the poor and the underprivileged po. Kaya naman noong 2022, pinasinayaan ng Philippine Reclamation Authority at Metropolitan Manila Development Authority ang Rojas Boulevard Promenade Project. May lawak na higit sa 1.5 hektarya ang liwasan na magkakaroon ng 4 na bahagi. Nasa Area 1 ang opisina ng PRA at MMDA, habang nasa Area 2 naman ang Light Park, Active Park Zone at Play Park naman ang itatayo sa Area 3 at 4. Our reclamation projects, our new ecosystems are geared towards being self-contained communities. We are creating so much opportunity at no cost to the government because all of these are private sector driven. Bukas na at maaari nang ma-enjoy ng publiko ang Phase 1 ng promenade na nagsisimula sa Libertad Pumping Station hanggang sa EDSA Corner Rojas Boulevard. Kasalukuyan na rin ginagawa ang Phase 2 na aabot hanggang sa Bagong Baclaran Market. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Pinabibilisan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatapos ng 38.12 kilometrong Leyte Tide Embankment Project. Isang matibay na proteksyon nito laban sa mga daluyong at baha upang hindi na maulit pa ang trahedyang dulot ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Pas sa kalahati na ang nagawa sa proyektong ito. Hangad ko sana na sa lalong madaling panahon ay matapos na rin ito ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Sa bagong Pilipinas, pinatitibay ang mga infrastruktura upang makaiwas sa trahedya. Malayo na sa nakagisnang masikip at makipot na Baclaran ang magandang plano ng Philippine Reclamation Authority sa barangay na ito. It is a livelihood project for the poor businessmen, yung mga maliliit na negosyante. Ayan po ang gusto ng Pangulo, makatulong sa maliliit at nagpupumiglas maghanap buhay po. Kinikilala ng ating gobyerno ang potensyal ng mas malaking industriya sa Baclaran. Kaya naman para masigurong lahat makikinabang at walang maiiwan, nakipagtulungan ng PRA sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para mailatag ang proyektong magkaroon ng bagong Baclaran Market o BBM. Isa itong multi-level market na magkakaroon ng 2,000 stalls na magsisilbing Kadiwa Center. Initiative ito ni Pangulong Marcos. Ang mangyayari po, magbibigay kami ng hanap buhay sa vendor, gaganda ang kanilang estado ng pagbe-vending, mababawasan ang traffic sa Rojas Boulevard at sa Taft Avenue. Mawawala kasi ang mga vendor doon. So gagaan ang traffic, magkaka-livelihood center at bababa ang presyo ng bilihin at gulay dahil maglalagay kami ng kadiwa. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malinis na karagatan sa mga tourist destinations sa bansa naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Aktibong nakiisa ang DOT Tiaza LGU ng Puerto Galera upang itayo ang wastewater facility sa Sabang Bay. Patunay si Dr. Margaret Yap, MENR Officer ng Puerto Galera sa kolaborasyong ito. 2016 po, bawal liguan ang Sabang Bay dahil ang makikita ninyo ay presensya ng oil and grease. Napakadumi po. Ngayon, nagsisimula na pong umusbong yung mga seagrass. Napakarami na pong magagandang isda, lalo na dun sa ating mga dive sites. Marami na rin tayong mga pawikan na namamasyal sa Sabang Bay. Tunay ngang naibalik na ang sigla ng turismo at maayos na kalidad ng tubig sa isla ng Puerto Galera. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Walang sawang pinaglalaban ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasakatuparan ng mga negosyong magbibigay ng trabaho at mas maliwanag na kinabukasan sa mas maraming Pilipino. Kailangan magkaroon ng economic activity para magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. Ang mga negosyong tulad ng Sanyo Denki ay patuloy nagbibigay pag-asa sa manggagawang Pilipino. Sanyo Denki is another big Japanese company in Subic. Sa pangangalaga na ng ating Pangulo, they are bringing in additional investment of 1.4 billion peso worth of investment.
magkakaroon ho tayo ng opportunity again to increase the number of workers, not only from this area but in the surrounding community, at ito po ay para sa lahat. Ang kanilang sipag at kasanayan sa kani-kaniyang larangan ang magiging pundasyon ng pagbabago tungo sa isang matibay na bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dole at your service sa bagong Pilipinas. At dahil tuloy-tuloy po ang ating serbisyo publiko dito sa Dole, ang inyong pong mga tanong ay amin pong sasagutin dito lamang sa ating huling segment. Tanong sa trabaho. Idole mo. Ayan, unang tanong po mula sa ating netizen na si Blas Maya. Ayan, naputulan po ako ng isang paa at 2 daliri sa kaliwang kamay. Work-related po ito dahil nakuryente po ako sa oras ng trabaho. Ano po ba ang maaari kong matanggap sa ECC bukod sa cash assistance na natanggap ko na po? Ayan. Ayun, nakatanggap na po siya ng cash assistance. Ito po yung additional benefit na binibigay natin sa ating mga injured workers. Ngayon, dahil po siya ay naputulan ng paa, mabibigyan po natin siya ng prosthesis. Yun. Pati kasama na rin po yung naputol na 2 daliri niya. May prosthesis din ba para doon? Opo, sir. Meron po tayo, sir Ray. Ayun. Tsaka yung prosthesis na binibigay namin, pati maintenance at tsaka repair po noon ay covered ni ECC. Mangyari po lamang para kay Sir Blas po ay dumulog sila sa opisina ng ECC para po mabigyan namin ng assistance. Okay. When we say sa opisina mismo, sa opisina nyo, hindi na siya sa SSS pupunta? Hindi na po kasi meron na po siyang approved na EC claim noon dahil nakakuha na po siya ng cash assistance po. Alright. Sa ikalawang tanong naman po mula kay Sagub Maymay, paano po ba yung tamang proseso ng pagtanggal ng empleyado sa serbisyo? Paano niya rin ba makukuha yung 13-month niya at may back pay pa ba siyang matatanggap? Ayan, Sir Ray, ang pong katanungan po yan ng ating kamanggagawang si Maymay. Yan, itinanong po natin sa ating National Labor Relations Commission o NLRC at ang sabi po nila kung ang empleyado po ay regular, kailangan po ang compliance sa tinatawag na substantive at procedural due process. Kapag po substantive, kailangan po meron tayong just causes, gaya po ng pag-commit ng serious misconduct or may malalim pong dahilan kaya po tinanggal yung ating empleyado. Ang procedural due process naman po ay nag-uutos na dapat bigyan po ng pagkakataon yung ating mga empleyado na magpaliwanag sa inaakusa po sa kanilang dahilan kung bakit sila ay tatanggalin. Hindi po pwede, sir, na Doc Christina, basta sabihin na tanggal ka na. Yes. Magbibigay dapat po sila ng first notice o yung notice to explain. Kung tama po yung paliwanag ng ating kamanggagawa o napatunayan po na wala siyang kasalanan, hindi po dapat siya matanggal sa kanyang trabaho. At kung totoo naman po na siya ay nagkasala, pagkatapos aralin ng ating management yung kanyang paliwanag, saka pa lang po dapat magbigay ng second notice or notice of decision na kaparusahan na maaaring matanggal na po siya sa kaniyang trabaho. Ayan. Kailangan, sir, bigyan din po siya ng separation pay. Yung taong maaalis sa kumpanya para sa, kailangan matanggap siya, sir, nung kanyang separation pay kung siya naman po ay matatanggal. So, bukod pa dun sa mga procedure na dapat pagdaanan, kailangan mabigyan siya ng separation pay. Yes, Hindi katulad ng mga may boyfriend, girlfriend, lang yan, na pag ayoko na sa'yo, hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng ganon. Di ba? May procedure na pinagdadaanan. Yes, pero bago lahat, meron lang akong kasunod na tanong naman ng ating netizen, tama ba ito? Kung paano niya ba natanong na natin ito. Pero ako meron akong tanong kasi meron dito nag-post sa ating Facebook tungkol sa hotline ng Dole. Is it up? Umaga na ba ngayon or is it? Yes, sir. Okay. Opo, ang atin pong Dole hotline 1349 ay available po yan, sir. Monday to Friday 6 a.m. to 10 p.m. po. So, pwede po kayong tumawag po dyan. Ayan. Siguro po, sir, kung meron baka unattended o ganun. Kung hindi po sila makaget through, siguro po ay
busy lang yung ating line. So, pwede po silang mag-antay or pwede po sila, sir, dun sa ating email, hotline 1349 at dole.gov.ph. Pwede po sila mag-send doon at sa ating Facebook account, sir. Halos lahat naman po ng ating mga kamanggagawa ay may Facebook account na. Pwede din po diyang ma-reach ang Dole. So, mag-message lang po kayo dyan at sasagutin po natin ang inyong tanong. Yan, Mandy Evangelista Cabiedes, nasagot na ng Dole yes. yung iyong katanungan. At yan po ang ilang katanungan ng ating mga netizens na nabigyan natin ng kasagutan. Bilang pagtatapos, Dr. Christine, ano po ang inyong mensahe sa ating mga taga-subaybay? Sir Ray, para po sa ating mga taga-subaybay, lagi po nating siguraduhin at iprioridad ang kaligtasan at kalusugan ng ating mga empleyado. Sakaling ang pagkakasakit o pagkakaaksidente ng dahil sa trabaho ay hindi maiwasan, nandyan ang ECC handang tumulong at magbigay ng mga benepisyo at serbisyo sa mga manggagawang Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang ating diskusyon kasama si Dr. Christine C. Marquez ng Employees Compensation Commission. Nais din po nating ipabot ang ating pasasalamat syempre kay ECC Executive Director Attorney Kaima Villa B. Velasquez. Ayan, marami pong salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At dyan po nagtatapos ang ating balitaan at usapang trabaho ngayong hapong ito ng Friday, 28 sa buwan ng Pebrero. Huling araw sa buwan ng Pebrero. Tandaan, para sa mga usaping trabaho at kabuhayan, laging nakatutok ang Dole para sa bawat Pilipino. Patuloy niyo po kaming subaybayan sa aming mga susunod na episode tuwing Biyernes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po yan sa Dole at your service sa Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.